Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy, sa umaga pong ito. Ah, ang aklat po ni Elias ay ito po ang ikatatlong bahagi po sa aklat ni Elias. Kung alala po natin yung bago po tayo magtapos sa parto sa aklat po ni Elias, inutusan ng Diyos si Elias na bumalik ka sa Damasco. Pagpasok mo sa lungsod, buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, at buhusan mo ng langis si Jehu bilang hari ng Israel, at buhusan mo ng langis si Eliseo bilang kapalit mong propeta. Kasi po, panahon yun, malapit nang kukunin ng Diyos si Elias, kaya kailangan niyang may kapalit na propeta. Lumakad po si Elias at nadaanan po niya si Eliseo na nag-aararo. Inalis po ni Elias ang balabal niya at ibinalabal po kay Eliseo. Hinabol po siya ni Eliseo at ang sabi, "Uuwi muna ako sa amin upang magpaalam sa aking ama at ina. Pagkatapos, sasama na ako sa iyo." Sabi po ni Elias, "Sige, magpaalam ko muna sa iyong ama at ina." Umuwi nga po si Eliseo at nagpaalam siya sa kanyang ama at ina. Nagkatay po siya ng 2 pares na turo at ipinakain po niya sa mga tao, at ginawa po niyang panggatong ang pamatok at ang pang-araro po niya, ginawa po niyang panggatong nung kinatay po niya ang 2 pares na turo, 2 pares. Pagkatapos po, sumama na po siya kay Elias at hindi na po siya humiwalay. Samantalang po, tinipon ng hari ng Syria na si Ben-Hadad ang kanyang buong hukbo at nakipag-meeting po siya sa kanyang mga kaalyadong hari. Dumating ang kaalyado ng hari na 32 ang bilang. Marami pong kaalyado po ito. Plus siya hari din, kaya 33 po ang bilang ng hari ng hukbo na nagsanib puwersa upang salakayin po ang Samaria na nasasakupan ng Israel, sakop ni Haring Ahab. Nagpadala po ng utusan ang hari ng Syria na si Haring Ben-Hadad para magdala ng mensahe kay Haring Ahab ng Israel. At nung dumating po ang utusan ni Haring Ben-Hadad, sinabi niya sa hari ng Israel na si Ahab, "Naparito po ako upang maghatid sa iyo ng mensahe. Ako po'y nautusan ng hari ng Syria na si Haring Ben-Hadad. Maari po'y ibigay mo sa kanya ang iyong ginto at pilak, pati na ang iyong asawa at mga anak. Lahat pong bagay ay ibigay mo po sa kanya." Sabi po ni Haring Ahab ng Israel, "Sabihin mo sa iyong mahal na hari na masusunod ang gusto niya. Ang lahat ng sa akin ay sa kanya." Umalis po yung utusan, dala-dala ang ganong balita, dahil po natakot po si Haring Ahab ng Israel kay Haring Ben-Hadad dahil po sa napakalaki ng hukbong ito. 32 na hari ang kanyang kaanib, ang kanyang mga kasama, at pang 33 siya. Kaya napakalaki pong hukbong ito. Pagkatapos po, tinipon ng hari ng Israel na si Haring Ahab ang kanyang mga opisyal, mga tagapagpayo, upang humingi ng payo sa sitwasyon yun. At ang lahat pong payo, ang sabi niya ganito, "Huwag kang matakot sa napakalaking hukbong yun. Huwag mo siyang pansinin. Labanan mo siya." At dumating po ang isa pong propeta ng Diyos, at sinabi ng propeta, "Huwag kang matakot sa malaking hukbong yun. Labanan mo siya at pagtatagumpayin ka ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Muli pong nagbalik ang utusan ni hari ng Syria
na si Ben-Hadad at ang sabi, ibigay mo daw sa aming hari na si Ben-Hadad ang iyong gintot pilak, pati na ang iyong malakas na anak, asawa, at ano pang ari-arian. Pumalag na po ang hari ng Israel na si Ahab. Ang sabi niya, iparating mo sa kanya na ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi patapos ang laban. So, lalabanan na po nila ang hukbo ng Syria na napakalaking hukbong ito. Nagsalipwersa ang kaalyado nilang mga 32 hari. Pagkatapos po, nilabanan nila ang malaking hukbong yon. At sa madaling sabi po, sa tulong po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagtagumpay po sila. Hinabol nila, marami silang napatay sa mga sundalo ng Syria. Hinabol po nila at maraming nakatakas, at ganoon din isa sa nakatakas, si Haring Ben-Hadad, ang hari nila sa Syria. Pagkatapos po, sinabi ng propeta kay hari ng Israel na si Ahab na maghanda ka sa darating na tagsibol, magpalakas ka pa ng iyong hukbo, magdagdag ka ng tauhan dahil sa darating na tagsibol, muling sasalakay ang Syria. Ganon din po ang sinabi ng mga opisyal ng Syria na tagapagpayo ni Haring Ben-Hadad. Lalabanan natin sila sa kapatagan sapagkat ang Diyos nila ay Diyos ng kabundukan. Sa darating na tagsibol, palakasin mo ang iyong hukbo. Lalabanan natin sila sa kapatagan. Mananalo tayo dahil ang Diyos nila ay Diyos ng kabundukan. Pagdating po ng tagsibol, muli po maglaban ang dalawa, Syria at Israel. At ang sabi ng propeta kay Haring Ahab, labanan mo muli ang Syria. Sa araw na ito magtatagumpay ka dahil sinabi nila ang Diyos mo raw ay Diyos ng kabundukan, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Magtatagumpay kayo. Naglaban po sila muli at nagtagumpay muli ang pangkat ni Haring Ahab ng Israel. Nagtakbuhan po ang mga sundalo nila, ang iba po nakatakas, at isa po doon nakatakas muli si Haring Ben-Hadad. Nagtago po si Ben-Hadad at ang sabi po ng mga advisor ni Ben-Hadad, ang balita po namin ay maawain ang mga naging hari ng Israel. Lumantad po tayo at humingi ng awa sa hari ng Israel na si Ahab, tiyak na patatawarin tayo at hindi tayo papatayin. Lumantad nga po sila, at paglantad po nila, nagmakaawa po si Haring Ben-Hadad sa hari ng Israel na si Ahab, at ang sabi po ni Ben-Hadad, isusuuli ko sa inyo ang mga teritoryo ninyo na kinamkam ng aking ama. Ang sabi po ni Haring Ahab ng Israel, sa ganung usapan magkasundo po tayo at palalayain po kayo. Pinalaya po ni Haring Ahab si Ben-Hadad ng hari ng Syria. Pagkatapos po noon, umuwi sa Jezreel si Haring Ahab ng Israel. Nakita po niya ang isang ubasan na napakaganda na pag-aari ni Nabot, at kinausap po niya si Nabot na babayaran niya ang ubasan sa tamang halaga dahil nais niyang taniman ng gulay dahil ito po ay malapit sa kanyang kaharian. Nagustuhan po niya. Tumanggi po ang may-ari ng ubasan na si Nabat dahil po hindi niya magbili kasi nga namana na po niya sa kanilang mga ninuno. Nalungkot po ang hari at umuwi po, nagkulong sa kwarto at hindi kumain. Nang mapansin ito ng asawa niyang si Jezebel, tinanong siya kung bakit ka nalungkot. Ganun lang paraan, nalungkot ka, para kang hindi hari. So, ako ang gagawa ng paraan. Sinulatan po ng asawa ng hari ng Israel na si Jezebel, sinulatan po ang mga opisyal ng lungsod, mga namumuno sa lungsod kung saan nakatira si Nabot,
At ang sabi po ng ganito sa sulat, magsagawa kayo ng pag-ayuno at ipatawag ninyo ang mga taong bayan at parangalan ninyo si Nabot na may-ari ng ubasan, at kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi at paratangan ninyo si Nabot na nilapastangan niya ang Diyos at ang hari, at pagkatapos ilabas ninyo siya sa lungsod, pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Nangyari po, sinunod po ng mga opisyal ng lungsod ang utos ng Reyna na si Jezebel. Nung pong mamatay na si Nabot, nabalitaan po ni Haring Ahab, natuwa po siya at pinuntahan po niya ang ubasan ni Nabot at kinamkam po. Kaya sinabi ng Diyos kay Elias, puntahan mo si Haring Ahab, matatagpuan mo siya sa ubasan ni Nabot. Pinatay na nila si Nabot, pagkatapos kakamkamin pa nila ang ubasang ito. Sabihin mo sa kanya na parusahan ko siya. Pinuntahan po ni Elias si Haring Ahab, at ang sabi ni Haring Ahab kay Elias, sagad na sa kasamaan sa paningin ni Yahweh ang iyong kasalanan, kaya paparusahan ka niya. Kung ano ang nangyari kay Nabot, hinihimod ng mga aso ang kanyang dugo, ganun din ang mangyayari sa'yo. Paparusahan ka ng Diyos, pati ng iyong angkan. Nang malaman po ito ni Haring Ahab, pinunit ang kanyang damit at nagsuot po ng pangluksa. Labis po siyang nalungkot hanggang sa pagtulog. Kaya sinabi po ng Diyos kay Elias, napansin mo ba na nagpakumbaba si Haring Nabot at nagsisi sa kanyang kasalanan? Hindi ko muna itutuloy ang pagparusa sa kanya, ngunit pag namatay siya, parusahan ko ang kanyang angkan. Noong panahon pong yon, 3 taon nang walang labanan ang Israel at Syria. Minsan po dumalaw si Jehoshaphat na hari ng Juda, dumalaw po kay Haring Ahab ng Israel. At nagkataon po na miniting ni Haring Ahab ang kanyang mga opisyal. Ang sabi, ang Ramot atin yon, pero wala tayong ginawang aksyon para mabawi sa mga taga-Syria. Kaya gagawa tayo ng aksyon ngayon. Lulusubin natin ang Ramot. Hinarap po ni Haring Ahab ng Israel ang hari ng Juda na kanyang bisita na si Jehoshaphat at sinabi, samahan mo kami na lusubin ang Ramot. Sinabi po ni Jehoshaphat na hari ng Juda, sasamahan ko kayo, pati na ang aking mga sundalo, mga karuwahe at mga kabayo, pero sumangguni muna tayo kay Yahweh, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Sumangguni po sila kay Yahweh. Tinipon ni Haring Ahab ang kanyang mga propeta. Pinatawag niya ang lahat ng propeta niya at dumating po ang 400 niyang propeta. At tinanong po niya na, mananalo ba kami sa laban? Matatalo ba namin ang kalaban? Iisa lang po ang sagot ng 400 na mga propeta. Oo, mananalo kayo sa laban, salakayin ang kalaban. Pero hindi po kontento si Jehoshaphat na hari ng Juda at ang sinabi niya, wala ka na bang ibang propeta? Sumagot po si Haring Ahab, mayroon, si Mikaya. Galit ako sa kanya dahil lahat ng sinasabi niya sa akin ay puro masama. Wala siyang sinasabi sa aking mabuti, kaya galit ako sa kanya. Sinabi ni Jehoshaphat na hari ng Juda, kapatid, ipasundo natin siya. Pinasundo nga po si propetang Mikaya, at nang dumating si Mikaya sa kanilang harapan, tinanong nila kung mananalo ba sila sa laban, sa salakayin nila ang Ramot. Sumagot po si Mikaya, magkawatak-watak ang mga tawan,
mga sundalo sa kabundukan na parang tupa na walang nagpapastol sa kanila. Sinabi ni Haring Ahab ng Israel, tingnan mo, walang sasabihin sa aking maganda ang propetang ito. Nagpatuloy po sa pagsasalita si propetang Mikaya at sinabi, nakita ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa langit, nakaupo sa kanyang trono at nakapaligid ang mga anghel niya sa langit, at isang espiritu ang nagsabi na bababa siya din sa lupa, at sa pamamagitan ng iyong mga propeta magsalita siya ng mga kasinungalingan dahil nakatakda na ipahamak ka ng Diyos. Sa madaling sabi po, ang Diyos nagpadala ng anghel sumanib sa mga propeta na 400 upang magsalita ng kasinungalingan kay Haring Ahab dahil po nakatakda na ipahamak na siya. Tinakda na ng Diyos ng panahon yon. Hindi po naniwala si Haring Ahab kay Mikaya. Tinuloy po nila ang pagsalakay sa Ramot at sinabi po, inutos ni Haring Ahab na si Mikaya ay dalhin sa gobernador, dalhin sa prinsipe at ikulong. Huwag pakainin maliban lang sa tinapay at tubig hanggang sa siya'y makabalik. At sinabi pa ni Mikaya, kapag nakabalik ka ng malulhati, hindi nga ang Diyos ang nagsalita sa akin. Sumalakay po ang Israelita sa Ramot at sinabi ni Haring Ahab sa hari ng Juda na si Josaphat, ikaw na ang magsusuot ng kasuutan panghari dahil ako magbalat kayo, magsuot ako ng kasuutang sundalo ng pandigma. At sinabi rin naman po ng hari ng Syria sa kanyang pinuno na kapag nakita ninyo ang hari na makaharap ninyo, kapag hindi hari ng Israel, huwag ninyong pag-aksayahang habulin sapagkat wala tayong ibang sadya kundi hari ng Israel lamang ang ating kalaban. Noong pong pagsalakay ng Israel, sinalubong po sila ng sundalo ng mga taga-Syria at sumigaw ang mga taga-Syria ng sigaw pandigma. Hinabol po nila si Haring Josaphat ng Juda at nang makita ng pinuno ng sundalo na hindi si Haring Ahab ang kanilang hinabol, inutos niya na wag nang ipatuloy ang paghabol. Pero mayroon po isang sundalo na basta-basta na lang pumana ng walang direksyon. Tumama po ito sa dibdib ni Haring Ahab sapagkat po tinakda na ng Diyos na ipapahamak na si Haring Ahab noong panahon yon. Sumigaw po si Haring Ahab na ibalik ang karwahe, aalis tayo dito dahil may tama ako. Binalik po ang karwahe sa Samaria at doon po habang tumatakbo ang kabayo ay nanatiling nakatayo si Haring Ahab at pagsapit po ng hapon bumagsak po si Haring Ahab sa sahig at dumalak ang dugo niya sa karwahe. At noon pong hinugasan, nilibing po siya doon sa Samaria at noong hinugasan ng karwahe ng mga sundalo at yung dugo po ni Haring Ahab ay dinilaan po ng aso at natupad po ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang pagtatapos po ng buhay ni Haring Ahab dahil nakatakda po talaga siyang ipahamak na ng Diyos. Ito pong aral po nito sa atin, mayroon din po palang panahon na kahit na hinirang siya ng Diyos sa kanya pong kasamaan na nanunungkulan siya bilang hari, ay nakatakda na po nung ipahamak siya ng Diyos, kaya siya po ang Diyos ay nagpababa ng anghel upang sumali po sa mga propeta niya na 400 propeta para magsalita po ng kasinungalingan para kay Haring Ahab po. At sa aral pong ito,
At sa araw ito at nabanggit po nung nakaraan kong binahagi po sa inyo na ang lahat ng nanungkulan sa bayan ay ang Diyos po ang nagkaloob. At ang Diyos po ang magtakda ng kapahamakan sa kanya kung siya ay maabuso na sa tungkulin. Gaya pong nang nabanggit ko nakaraan na sinabi doon sa Roma 3:1, walang kapangyarihan na hindi nagmula sa Diyos. Walang pamahalaan na hindi nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay kung sino ang maging opisyal, sino mamuno sa pamahalaang yon, sa lugar na yon. At pag umabuso po siya, ang Diyos na po ang bahalang magparusa po sa kanyang tungkulin. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sa susunod po ay ibahagi ko po sa inyo kung paano po si Elias tinangay ng ipo-ipo, paano po si Elias kinuha ng Diyos. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Magandang umaga muli.